So, pinapanood ko ulit yung laro ng Game 1 at nagulat din ako dito sa stats na to kung paano tinalo ng Barangay Ginebra ang San Miguel na napakalakas. Grabe, no? Hindi ko alam kung napansin nyo to but let me know what you think at syempre, andyan na naman sila, yung mga hater ng Ginebra, nakachamba lang daw. Tingnan natin sa Game 2. Anyway, pag-usapan po natin ang stats na ito. Papakita ko sa inyo, lalakihan ko. At pero bago yan, syempre mag-intro lang ako ng mabilis. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. So, SMC team yung sinusuportahan ko. Pero syempre, independent tayo. Parang mga rain or shine. Suportahan nyo rin po yung mga independent channel na kagaya ko. Dahil dito sa channel na to, syempre, kayo ang bida, tayo ang bida. Hindi to kontrolado ng kahit sino. Kahit anong sabihin natin, basta may katwiran at objective. Syempre, kahit konti pang asa, meron din. Okay. So anyway, pag-usapan na natin, wag na natin patagalin at sama-sama tayo suportahan yung Barangay Ginebra or yung SMB mo sa sister team naman tayo, pero pag natalo talaga ang San Miguel Beer ng Ginebra, nako, unexpected yan. Wala po sa script yan. Script na naman kayo dyan, ha? Anyway, bukas po yan, ha? Alas 5 yata, first game yata ang Ginebra SMB. So pag-usapan natin ito, 99-90. Kita nyo ba yung 99-90 and sa fourth quarter medyo minalas talaga tong SMB if you look at this and ito nga inexplain ko pagkatapos ng laban, sabi ko paano nanalo ang Ginebra dito? 39% kapangit ng shooting ng Ginebra as a team. 42%. Pero ito yung isang bagay na nakakagulat. Well, hindi siya nakakagulat, but ito yung nagpanalo na isa. Aside from depensa po, yung depensa talaga malaking bagay, lalo na sa guard. 32.4 3-point field goal percentage. At magugulat kayo, alam nyo ba kung sino nakashoot ng 3 points? Grabe, akala ko ba hindi to shooter, inaasar-asar nyo. Free throw percentage, ang bababa din. Pang hindi nag-practice yung SMB ng free throw, 48%. Paano ba naman mananalo yan? Although, they control the board, 56 points. Yung assist, konting diferensya, 3 assists, steals, isang piraso lang naman diferensya. Blocks, lumamang pang Ginebra, no? Points of turnover, 6 points lang. Fast break, konti lang. Ito ang starter points, 61, 45, not too much, pero yung bench point, 54. So, let me tell you this. Ito yung stats na kinagulat. Hindi naman kinagulat ko, pero if you look at the 3 points, Abarrientos, 2 out of 8. Siku, 4 out of 6. Torres, 2 out of 7. And ang pinakamalupit, si Idol Scotty Thompson, 4 out of 5. 4 out of 5 from the 3-point area. They have had 12 out of 37 from the outside. And that is the big difference here. If you look at San Miguel, yung kanilang outside shooting, overall shooting hindi maganda do sa mga dapat, So, mas mataas man sila, mas maraming 3-point shooting, kaya lumamang ang Ginebra. Tingnan mo 3-point shooting nito, 2 out of 4, 0 out of 5 si Chris Ross. Yan, so, at saka, they only have 5 outside shooting. And therefore, yun ang naging diferensya kung titingnan mo kasi yung stats, parang paano ba naman mananalo yan? Pero syempre, Junmar Fajardo, 27. 27 big points. So, how did Ginebra win here? Not just the defense. Obviously, they defended yung mga shooters from the outside. Kasi, okay, sabihin ko sa inyo and let me know if you agree with me on my assessment. Alam naman natin na mas malakas talaga ang San Miguel sa Ginebra. Based on kumbaga based on yung mga tauhan, especially yung Junmar Fajardo. Sino ba naman pantapal natin or pantabla diyan kay Junmar Fajardo? Parang itutulak niya lahat yan Kumbaga, kung nag-iisip ka, there's really nothing anymore we can do with Junmar Fajardo. So, we can try to slow him down, but he's gonna score. He's gonna rebound. He's gonna do all of those things. He's the biggest there. Well, tallest and then talagang malakas. So, sino yung gagawa natin na paraan? Ang gagawa ng paraan ng Ginebra is didepensahan yung mga
mas maliit na may kapantay. So, nabantayan nila sina Perez na ang pangit ng shooting. Si Chris Ross, si Trollihano 1 out of 7. So, yung mga guards na bantayan nila, malalakas din yung guards na yan. So, I think the key here is yun nga. So, sana ituloy yung depensa. Yaan mo na si Junior Fajardo magwala, but yung outside shooting is going to be that critical, and the defense from the other players. Tingnan natin kung kaya, although grabe to, 40 minutes naglaro si Junior Fajardo. So, I guess yun yung trade-off eh. Ang tanong dito, hanggang kailan kaya makakapag, parang hindi na nilalabas si Junior Fajardo, 40 minutes pare. So, sa game 2, ang nakikita ko, syempre, we cannot underestimate San Miguel. Siguro, kailangan lang nila ng mas magandang shot selection from the outside, and they do, gawin lang nila yung the same thing eh. Sinuwerte lang kasi tayo minalas lang sila sa outside shooting. Sinuwerte naman tayo sa outside shooting. So, whoever had the best outside shooting here is, I think, going to win the game number 2. Sa tingin ko, Hinebra yon. Okay. Bias talaga. Let me know what you think, guys, kung sino man nanalo ng game 2. What is the keys to win para po sa SMB at sa Hinebra? Sama-sama tayong manood, guys. Again, this is for the community. And pati after ng game, mag-react po tayo. Oy! Kung umabot ka dito after the game, mga around 9 o'clock ako maggagawa ng reaction. Kasama ko si Homer Says. Ang gagawin namin yung Homer Says episode, including the post-game reaction of Hinebra SMB game number 2. Exciting, no?